natin sa kwento ng pag-ibig ni Rita at Tupi. Sa bahay ni Tupi kung saan binabalik-balikan ni Rita ang nakaraan kasama si Tupi. Dahil kung bakit sila naghiwalay noong gabing nangyari ang mga krimeng ginawa ni Peterson sa pamilya ni Tupi. Sa restaurant naalala niya noong naroon sila ang mga kaibigan niyang sina Raymond at Maggie habang umiiyak ito sa kadahilan ng pilit silang pinaghihiwalay ni Tupi. At naroon naman si Peterson na nagsasaya sa pag-iinom at pambababae niya. At sa pamamroblema ni Rita ay naglasing ito at nakailang tagay ng alak. Nasulyapan niya ngayon si Peterson mula sa taas. At ang paghila nito ni Tupi sa kanya upang pigilan ang kanyang paglalasing. Ngunit bumalik pa rin si Rita doon kasama ang kaibigan nito. Habang nahihimasmasan sa loob si Rita ay nandun naman ang mga kaibigan niyang nakaalalay sa kanya. At sa sulok naman kung saan nakaupo sa sofa si Peterson ay may inutusan siyang lalaki na ibigay ang invitation card para kay Rita. At sa gabing iyon ay natitipuhan na ni Peterson si Rita habang si Rita naman ay tuliro sa nangyayari sa kanila ni Tupi. Hanggang sa natunto ni Peterson kung saan ito nakatira at baka sakali itong sunduin siya para ihatid sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Sinusuyo niya itong sumabay na lang sa kotse, ngunit umiwas naman sa kanya si Rita. At sa ospital kung saan siya naglalakad ay hindi niya alam na ang lahat ng galaw niya ay sinusundan ito ni Peterson. Hanggang sa nahimatay siya at sinalo ito ni Peterson upang di ito mabagsak sa sahig. At base sa findings ng doktor sa kanya ay 2 months pregnant siya kay Margaret. At hanggang doon ay naroon pa rin si Peterson para alagaan at ipinapakita ang sinseridad niya kay Rita. Ngunit pinagsabihan siya ni Rita na huwag siya dahil damaged na siya, anya nito kay Peterson. Kaso hindi sumuko si Peterson, hinintay ang pagtanggap nito sa kanya. At nagwagi ang paghihirap nito at nagpakasal sila. Masaya silang nagsama hanggang sa umabot ang pagpapakilala ni Peterson sa kanya sa entablado. Rita, noong gabing naghiwalay tayo, ginusto ka na niya at ginawa niya ang lahat para makuha ka niya. Anya naman ni Tupi. Umiiyak si Rita at sinabing, kung nakabalik ka, siguro pinaglaban mo ako ulit. At naiintindihan mo ako, anya ni Tupi. Siguro nga, noong gabing yon, kahit gulong-gulo na ang lahat, isa lang yung sigurado sa akin. Sigurado sa akin na mahal kita noong mga oras na iyon, anya ni Rita. Pero si Peterson, nangyari si Peterson, at nung napaimbestigahan ka na niya, ay nalaman niya na naging tayo. So alam na din niya yung ginawa niya sa pamilya mo, anya ni Rita, na sobra ang iyak nito. Pero hindi siya tumigil, hindi siya nagsisi, anya naman ni Tupi. Rita, hindi ako titigil hanggat hindi siya magbabayad sa mga kasalanan niya. At mananagot si Peterson. Hindi niya makukuha si Andrew at pangako sa'yo na matatahimik na tayo. Nag-iyakan silang dalawa at kinarga ni Rita si baby Andrew mula sa crib habang hinihele niya ay hinding-hindi sila magkakahiwalay pa ito. At lumapit naman si Tupi sa kanila na naiiyak at niyakap niya ang mga ito. Sa presinto naman ay may dalaw si Peterson at naroon na naghihintay sila Hana at Kiko. Sinugod niya ito sa sobrang galit ng nararamdaman niya. Akalain mo nga naman, ikaw pa lang ang unang dalaw ko ngayon. Bilis-bilisan mo dahil di naman ako magtatagal rito, anya ni Peterson kay Hana. Napakawalang hiya mo, sinira mo yung pamilya namin. Paano ka nakakatulog ha? Wala kang konsensya. Pinaghihila ni Hana ang kanyang damit at pinagsasampal si Peterson habang pinipigilan naman siya ni Kiko sa ginagawa niya.
Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa babae. Anya ni Peterson. Kahit kailan, hindi ako magpapasalamat sa isang katulad mo. You will pay off what you did. We will make sure na mabubulok ka dito. People like you will die. Miserable, alone. Lahat ng mahal mo ay iniiwan ka. Kagaya ng nanay mo, iniwan ka. Kaya kanya iniwan kasi hindi kanya matagalan. Don't you dare to talk about my mother, anya naman ni Peterson. Hindi ako natatakot sa'yo, anya ni Hannah. Kung wala kang konsensya, kargo mo na yon. Tigilan mo na yung mga inosenteng tao. Hindi ka nakakatuwa sa pagiging masama mo. Pasigaw naman na sabi ni Kiko sa kanya. At niyaya si Hannah para umalis na doon. Sa bahay kung saan nagtipon-tipon ng pamilya ni Rita at ang kanyang kaibigan ay ibig sabihin, dahil masamang tao talaga si Peterson, hindi mapupunta sa kanya ng custody ng aking pamangkin. Anya naman ni Kyle sa kanila. Kailangan nating mapatunayan na maging harmful at delikado siya kay Andrew. Anya naman ni Tupe. Sa dinami-dami ba naman niyang ginawa sa inyo, sigurado na mapapatunayan iyon. Lintik lang ang walang ganti. Anya naman ni Simon. Aba, wag lang siyang magpapakita sa akin. Uumbagin ko siya. Matagal na niyang minamanipula ang feeling ng anak ko eh. Napakagago niya. Anya naman ni Aling Celia. Napapaisip si Rita at sa kanilang nakaraan ni Peterson na sobrang pag-aalaga nito sa kanya noon at ang sweet nila sa isa't isa maging sa araw ng kasal nila hanggang sa marami pang araw na lumabas sila magkasama at naglalambingan sa mataong lugar. Maging sa kwarto nila ay nagyayakapan bago matulog at kung paano siya ito sinusurpresa. Sa may daan kung saan tumatakbo naman si Limay punta kay Rita na nag-uusap at nagmamadali na sinabi na si Hannah ay galit na galit at di niya napigilang sugurin si Peterson kasama si Kiko. Kuya, kilala mo naman si B. Kapag bagyo, lindol, bulkan, lahat ng disaster mangyayari kapag nagalit iyon. Anya ni Limay kay Tupe. Ano? Anya naman ni Tupe. Tumakbo ito para puntahan siya doon at sumunod naman si Rita kay Tupe. Sa labas naman ng police station ay naaalala ni Hannah ang pagkamatay ng daddy nito at sa nangyaring pagkamatay ng mami nila sa pagkakalungkot ng pagkawala ng daddy niya maging ang kanyang kuya na kasalukuyang nagpapagamot mula sa krimeng ginawa ni Peterson. Umiiyak ito habang naroon naman si Kiko sa tabi niya na nakaalala at nakasandal ito kay Kiko. At dumating na nga sina Tupe at Rita roon at nakitang umiiyak si Hannah. Niyakap niya ito at humihingi ng patawad si Hannah sa mga nangyaring paninisi niya sa kanyang kuya. Binaling ko lahat sa iyo ang frustration ko at I was so selfish ni hindi ko man lang inisip ang nararamdaman mo. I'm so sorry kuya. Anya ni Hannah. Marami din akong pagkakamali pero andito pa rin tayo, di ba? Anya ni Tupe. Because we were given another chance. Humahagulgol si Hannah sa pag-iyak at niyakap ito ng mahigpit at paulit-ulit na sinasambit niya ang sorry. Humingi rin siya ng patawad kay ate Rita niya at inabot ang kanyang kamay kay Rita upang magyakapan sila. Napaiyak din si Rita dahil nakuha na nilang magpatawad sa lahat ng mga nagdaang nangyari. At nasa likod naman sila ni Kiko na napapaluha din sa emosyonal nilang tatlo. At inaya ito ni Tupe para makipag-join sa kanilang emotion at napayakap na rin si Kiko sa kanila. At nasabi naman ni Rita kay Tupe na kailangan niyang gawing kausapin si Peterson sa loob. Pinipigilan ni Tupe ngunit tumuloy pa rin si Rita sa loob. Sa paghaharap nila Peterson at Rita ay nasambit niyang dumadami ang bisita niya at kotang-kota na ito.
At sa pagkalapit ni Peterson kay Rita ay nagsalita agad si Rita kung bakit nagawa niya ang mga iyon. Wala akong ginagawang masama at papatunayan ko iyon. Anya naman ni Peterson. Utang na loob, sabihin mo na yung totoo. Totoo? Oo, umamin ka na. Wala akong aaminin. Anya naman ni Peterson. Hanggang dito na lang ang ating kwento at ating aabangan sa Martes ang susunod na episode.